pinsan ng tatay ko. Pakiusap. Tatay. 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 Tatay? Tatay. Tatay. Tatay! Kung hindi ko siya papatayin ngayon, bukas ako naman ang papatayin niya. Sa oras na iyon, ikaw na ang magluluksa. Nangako ka sa akin. Kapag natulungan kitang puksain ang 8 pamilya at maging hari ng sindikato dito sa Myanmar, papayagan mo akong makabalik sa kaharian ng silangan para mag-aral. Ngayon, nakuha mo na ang gusto mo. Aalis na ako. Anak. Boss, kung aalis si Kuya, baka magsibalikan at muling lumakas ang 8 pamilya. Gusto niyang umalis? Sino ang makakapigil sa kanya? Pasok ka at humanap ng bakanting upuan. Hoy, estudyante? Sa paaralang ito, mag-ingat ka. Sino yan? Bagong lipat ba? Saan galing yan? Ang lakas ng dating. Naku, upuan niyan ni Kuya Leo. Gusto niyang mamatay? Kuya Leo, nakakatawa talaga yung batang yun kanina. Kuya Leo. Hoy, baguhan. Kaya pala wala kang takot dahil bago ka lang. Dito ako umuupo. Umalis ka dyan. Pasensya na. Akala ko walang nakaupo dyan. Ayos lang, maluwag naman akong kausap. Kung talagang nagsisisi ka, bigyan mo na lang ako ng totoong tulong. Halimbawa, pahiram naman ng pera. Ang daming gastusin nitong mga nakaraan. Kulang naman ang binibigay sa akin ng iba. Tulungan mo naman ako. Sapat ba? Alam mo palang sumunod sa agos. Pero may hihilingin din ako sa'yo. Gusto ko lang mag-aral ng maayos dito. Ayokong maistorbo. Pwede ba? Pwede. Basta bigyan mo ako ng 500 bawat linggo. Sinisiguro ko sa'yo, walang mang-aabala sa'yo. Nandiyan na ang coach. Hindi pa ito tapos. Huwag mong kunin yan. Lahat sa unahan ay expired na.
Salamat ha. Ako si Benjo Santos. Magkaklase tayong dalawa. Bago ka pa lang kaya hindi mo pa alam. Yung inaway mo kaninang umaga, si Leo Garcia yun. Siya ang hari ng klase natin. Sino man ang hindi niya gusto, sinasapak niya. Ang pinakamasakit pa, siya ang tauhan ni Diego Lim. Dito sa Linglan, okay lang makipag-away sa mga lider. Pero huwag na huwag kang makikipag-away kay Diego Lim. Ang pamilya nila ay konektado sa sindikato. Nandyan na si Diego Lim. Siya si Diego Lim. Yumuko ka. Bagong salta. Ano? Marco Reyes. Naaalala kita. Wala na, wala na. Wala ka na. Mga estudyante, anong ginagawa mo? Nakatayo lang, klase na. Magtatawag na ako ngayon. Lihu, Manliligaw na ako. Xiaolong? Sinong gumawa yon? Ako yon. Leo Garcia, anong ginagawa mo? Bumalik ka na sa upuan mo. Naamoy ko yon. Pasensya na, pasensya. Hoy. Binasa mo ang libro ko. Putang ina mo. Anong ginagawa mo? Bumalik ka na sa upuan mo? Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Sabi ko, binasa mo ang libro ko. Gago ka. Tigil? Leo Garcia, 3 violation na ang nakarecord sa'yo. Kung mabigyan ka pa ng isa, ma-expel ka na. Hintayin mo lang. At kayo rin, bumalik na kayo agad. May 2 akong libro dito. Pahiramin kita ng luma. Huwag kang magreklamo.
Kuya Francis, gusto kong umihi. Sino bang nagpahintulot sa'yo? Kuya Francis, hindi ko na talaga mapigilan. Pahintulutan mo na ako. Hindi ko na talaga mapipigilan, ha? Sige. Tawagin mo akong tatay at isasama kita. Hoy! Hoy! Saan ka pupunta? Puta! Bakit ka tumatakbo? Di ka naihi! Kuya Francis, pakiusap, hindi ko na talaga mapigilan. Hindi mo talaga mapipigilan? Ay, ang kahabag-habag naman. Halika, pigilan niyo siya. Pigilan mo. Pigilan mo, utos ni Kuya Francis. Hoy, bakit ka humihiga dyan? Dumumi ka na, ayaw kang payagan. Natay ka sa salawal mo. Nadumi siya. Nadumihan mo ang salawal mo. Natae si Benjo. Saan ka pupunta? Saan? Tingnan mo tong walang kwenta. Walang kwenta. Natae sa salawal. Oh, hawakan nyo ng maayos ang ulo niya. Tingnan mo ang camera. Tingnan ang camera. Ngiti ha. Tingnan mo ang camera. 5,000 estudyante sa buong eskwelahan. Alam na lahat na natae ka sa salawal mo. Huwag ka nang makipag-away sa mga yon sa susunod. Wala silang pinagkaiba sa mga sindikato. Kahit mga guro, hindi sila mapagbawalan. Sige, alam ko na. Tara, tingnan nyo, natae sa salawal si Benjo. Tara na, tara. Lapit. Tingnan mo ang lens. Tingnan mo ang lens. Huwag kang harangan. Huwag kang harangan. Tingnan mo ang lens. Huwag kang harangan. Ngiti. Pinapangiti ko yo. Pinapangiti ka. Pinapangiti ko yo. Tingnan mo ang lens. Tingnan mo ang lens. Ay nako. Nagdumi si Benjo. Pinapangiti ko yo. Naintindihan mo? Huwag kang umiyak. Anong iiyak-iyak? Alam na ng lahat. Alam ng lahat. 5,000 estudyante sa buong school. Alam ng lahat na nagdumi ka sa pantalon mo. Alam ng lahat na nagdumi ka sa pantalon mo. Benjo! Tingnan mo yung walang kwenta. Alam ng lahat na nagdumi ka sa pantalon mo. Wala kang mukhang mag-aral. Hindi ka nahihiya, wala kang mukhang mag-aral. Benjo, dapat tawagan mo na yung Benjo dumi. Huwag. Papa. Ilang beses ko na sinabi, maglaro kayo, pero huwag magpatayan. Dahil sa yan, ang Maldives trip ko next month, hindi na ako pinayagan ng tatay ko. Pots, nabili ko na ang ticket dahil sa ginawa ninyo. Yung ano? Yung nagpakamatay, anong pangalan? Hayaan mo, hindi importante. Ikaw, asikasuhan mo to. Huwag mong hayaan ang mga magulang nila magreklamo sa school. Okay. Ikaw lang hindi nagbayad ng pera ngayong linggo.
Balita ko, may pasaway sa klase ninyo, Marco Reyes. Ayaw sumunod, ayaw magbayad. Paano gagawan? Hindi ko na kailangan turuan ka. Nagkamali ka na dati. Huwag kang magkamali ulit. Boss. Pat, kasalanan ni Benjo Dumi. Hindi marunong maglaro. Benjo, ang tawag sa'yo ngayon ay Benjo Santos na basura. Kahihiyan mo ay panghabang buhay, alam na ng lahat. Ang pangarap ko ay maging astronaut. Sinasabi nila ako'y uod sa basura, karapat-dapat lang sa kanal. Pero hindi ako naniniwala. Dahil sa tuwing tumingala ako, nakikita ko ang mga malinis na bituin. Ang mga bituin ay hindi nanlalamang. Kung sakaling makasuot ako ng astronaut suit, tumingin pabalik sa asul na planeta. Sa tingin ko, sa panahong iyon, tunay kong mapapatunayan. Kahit isang partikula na tinapakan sa lupa, kung hindi susuko, maaring lumipad sa kalawakan. Ibigay mo ang pera sa akin. Bilis, naririnig mo ba? Ikaw. 500 pesos kada buwan. Sa akin. Sinong nag-utos sa'yo? Kahit ganito lang ang pera, hindi mo makuha? Ano ang silbi ng walang kwentang tao tulad mo? Ha? Noon, dahil may hari ng basura, mas maluwag ang buhay mo. Ngayon, wala siya. Ikaw ang dapat sumunod sa utos namin. Kung hindi, ang kapalaran ng hari ng basura, yan din ang kapalaran mo. Naintindihan mo? Ha? Umalis. Walang kwenta. Hoy. Sa susunod, lumayo ka sa kanya. Ganyan ka makipag-usap sa akin. Ako, Kuya Francis. Puta, tang ina. Francis. Kuya Leo. Kuya Leo. Ang pera? Ang pera? Kuya Leo. Ito lang. Ito lang ba? Bilis. Kuya Leo. Marco. Pasensya na. Yung nangyari kaninang umaga, ayoko rin sanang mangyari to.
Sa totoo lang, noong unang araw ng klase, ako at si Benjo ang pinakamalapit. Pero pagkatapos, natakot ako ng sobra. Natakot akong baka masyado kaming magkalapit at magiging katulad ko siya na aapi-apihan din ng iba. Ako pa nga, sinadya kong lumayo sa kanya. At hinayaan ko siyang harapin mag-isa yung mga yon. Akala ko sa paggawa ko nito makakagraduate ako ng tahimik. Pero hindi ko inakala na pagkatapos kay Benjo, ako naman ang napunta sa pwesto niya. Hayaan mo na. Wala namang saysay ang mga sinasabi ko ngayon. Yung nangyari kay Benjo, nagsisisi talaga ako. Kung noon pa lang ay naging matapang ako at tumayo sa tabi niya. Kaya ako, Kumakain si Kuya Leo. Anong iyakan to, putang ina mo? Ako. Putang ina mo, parang yung patay na baboy na yon, hindi makasingil ng pera. Iyakan lang ang alam, iyak. iyak. Nakakainis yung pagiging duwag mo. Naiinis ako sa'yo. Itaas nyo siya. Itaas. Nakakaabala kay Kuya Leo sa pagkain. Ilang buhay ba meron ka? Mag-sorry ka kay Kuya Leo, bilis. Nagpapanggap kang pipi, ha? Sige. Umalis kayo dyan. Tigilan niyo yan. Huwag kang makialam, umalis ka. Gusto mong tumakbo? Kahit dumating si Coach David, hindi ka nito maliligtas. Puta! Ako. Kuya Francis? Gusto mo bang mamatay? Sabi ko na nga layuan ninyo siya. Putang ina mo, matagal na kitang tinitiis. Mahilig ka magpakitang gilas, ha? Okay, ngayon araw sabay-sabay na natin ang mga utang na ito, isama na natin. Sugurin ninyo. Lalaban ako sa inyo. Ako, hindi na ako matatakot sa inyo. Ang ingay. Baguhan hindi pa kita hinahanap para sa mga nakaraan. Ikaw pa ang nagpakita. Okay ka lang ba? Kausapin mo ako. Ako.
Tara na. Gusto mong mamatay? Marco, ingat. Kuya Leo, Kuya Leo, Kuya Leo! Paano nangyaring yon? Naku, Ang tapang mo. Mula ngayon, habang nandito ako, dapat tahimik kayong lahat. Marco? Pag hinawakan mo si Kuya Leo, kalaban mo si Diego, alam mo ba ang mangyayari kapag inaway mo siya? Anong mangyayari? Anong mangyayari? Harapin ko na lang yon ang taong to. Mula ngayon, wala sa inyo ang pwedeng humawak sa kanya. Tara na. Marco, kahit na gustong-gusto mong makipag-away sa kanila, hindi mo dapat ginawa iyon sa harap ng napakaraming tao at hinamon si Diego Lim. Si Diego Lim ay mula sa pamilyang Lim ng Lungsod Silangan. Tunay na sindikato ang mga iyon. Kahit gaano ka kagaling lumaban, hindi mo sila kayang kalabanin. oo nga Marco. Hinamon mo si Diego Lim sa harap ng publiko. Hindi lang siya, pati ang kanyang mga tauhan, yung mga nasa 3 taon, hindi rin papayag. Sinabi ko na sa inyo, mga hamak lang ng mga tambay ang mga iyon, kahit na ang pamilyang Lim, tinatawag lang na mga bayolente. Kayo, hindi pa talaga nakakita ng tunay na sindikato. Marco, masyado kang bata. Makinig ka sa akin, lumipat ka na ng paaralan. Ang isang maayos na paaralan ay dapat na lugar para magturo at maghubog. Pero dahil kay Diego Lim, naging ganito na ang kalagayan. Wala bang estudyanteng lumalaban? Tingnan mo, ang listahan ng mga club sa paaralan, hindi tungkol sa labanan ay pagsasanay sa pisikal. Ang nasa listahan ng mga club, taekwondo, boxing, long distance running, jeet kune do, at iba pa, lahat ng lalaki mula sa unang araw ng klase ay inaatasang sumali. Hindi nila mailaan ang isip sa pag-aaral. Sa ganitong kapaligiran, walang may lakas ng loob na lumaban. Narinig ko ang mataas na paaralan ng Lili dati ay isang paaralang may mabuting kultura. Mayroon pang espesyal na club na nagtuturo sa mga kaklase para tumaas ang mga grado. Kailan pa naging ganito ang itsura nito? 15 taon na ang nakalipas. Narinig ko na ang batch noon sa mataas na paaralan ng Lili. Si Principal Morales ang tagapagtatag ng grupo ng pag-aaral. Nung nandito siya, talagang maganda ang kultura ng mataas na paaralan ng Lili. Pero sa isang engkwentro ng sindikato sa Lungsod Silangan, upang protektahan ang mga estudyante, siya ay namatay. Yun ang nanay ko nung bata pa ako dahil sa ilang mga pangyayari. Napilitan siyang umalis sa Lungsod Silangan. Bago ako umalis, Sinabi niya sa akin kung na-miss ko siya, pumunta ako rito sa mataas na paaralan ng Lili. Dahil ito ang kanyang alma mater at pagkatapos niyang magtapos ng doktorado, babalik siya rito para magturo. Ang lugar na kanyang paglalaanan ng buong buhay. Sinabi niya sa akin noon, ang mataas na paaralan ng Lili ay isang paaralang may napakagandang kultura. Siya rin ang unang tagapagtatag ng grupo ng pag-aaral. Pero hindi ko inakala na pagkalipas ng maraming taon, ang kanyang pinaghirapan ay magiging ganito ang itsura. Kung gusto mong mag-aral ng maayos sa paaralang ito, hindi magagawa kung hindi babaguhin ang kultura rito. Imposible. Pero kung ikaw lang mag-isa, hindi mo talaga magagawa. Kung hindi kaya ng isa, paano kung isang grupo? Ano? Application para sa pagbuo ng grupo ng pag-aaral. Putang ina, matagal nang ipinagbabawal ni Diego Lim yan. Dito sa mataas na paaralan ng Lili, bawal ang mag-aral. Mag-away lang ang dapat, tapos may lakas pa ng loob na gumawa ng grupo ng pag-aaral. Sabi,
Sino ba yung walang pakialam sa utos ni Diego Lim? Isang bagong lipat na estudyante sa unang taon. Marco Reyes daw ang pangalan. Yun ba yung baguhan na ng hamon kay Diego Lim noon? Ako na ang bahala sa kanya. Narinig ko natalo pa raw si Leo Garcia. Jason Go, ikaw ang pinakamalakas sa pangalawang taon. Samahan mo ako. Huwag kang magpakampante. Isang baguhan lang sa unang taon yan. Kailangan pa ba nating dalawa? Tara. Para sa bagong samahan, kailangan ng hindi bababa sa 4 na miyembro. Mga tauhan ni Diego Lim sa Student Council. Mga asong sunod-sunuran, bigla na lang naglagay ng bagong patakaran. Halatang target tayo nito. Coach David, huwag kang mag-alala. Sikat na sikat ngayon si Marco Reyes, siguradong maraming gustong sumali sa grupo nating ito. 2 tao na lang ang hahanapin natin. Mabilis lang yan. Pero, Kayo ba yung gumagawa ng grupo ng pag-aaral? Oh. Classmate, gusto mo bang sumali? Ano? Sumali? Di, umupo ka muna sandali. Hahanapin ko kung nasaan yung application form. Parang nasa likod. Ano ba yan? Ikaw si Marco Reyes. Kung ayaw mong sumali sa grupo ng pag-aaral, lumabas ka na. Sige. Narito ako ngayon para sa'yo. Marco, hindi ko mahanap ang form para magpatala. Paki-check mo sa cabinet. Oo. Pare. Gising. Tol, gising na pare. Pinatumba niya si Julian Castro at pinagmumog sa sahig. Kahit na nakatulala na, tuloy pa rin ang bugbog. Mas malala raw ang ginawa niya kay Leo Garcia. Ang lakas niya, parang hindi normal ah. Kuya, matapos talunin ng batang to si Julian Castro, nagkalat siya ng mga poster sa buong paaralan para mag-recruit para sa kanyang grupo ng pag-aaral. Sabi-sabi ng lahat, totoo bang humina na si Diego Lim? Kung ganito ang sitwasyon, Naiintindihan ko na. Anong grupo ng pag-aaral? Katarantaduhan lang yan. Si Diego Lim talaga ang target niya. Malinaw na gusto lang niyang pahiyain si Diego Lim. Kayong mga mag-organisa kaagad ng mga tao, punitin ninyo lahat ng mga poster na yon. Bilis, umalis na kayo. Hindi na ako uulit. Hindi na ako magpipitik ng mga poster mo. kuya, nagpapakita lang siya ng lakas sa atin. Marami na akong nakilalang tulad niyang mga bata dahil lang sa konting talento, nagpapasikat na agad. Ang gusto lang naman niya ay magyabang. Para siyang harapin, hindi pwedeng basta-basta, kailangan ng diskarte. Jason, go. Ganito ang gagawin mo, sabihin ko sa'yo.
Mataas na paaralan ng Lily. Grupo ng pag-aaral. Nagre-recruit ng mga bagong miyembro. Ay sino ba yan? Grupo ng pag-aaral? Nababaliw na ba? May pinuntahan lang si Diego Lim, hindi siya patay. Sinong may ganitong kapal ng muka? Pinuno Marco Reyes, 3 seksyon, 1 taon. Marco Reyes. Ay sino ba ito? Ay, naalala ko. Balita ko kahapon sina Leo Garcia at Julian Castro ay tinumba ng isang bagong estudyante. Baka si Marco Reyes yon. Sus, bilang baguhan natumba ko si Julian Castro. Totoo talaga ito. Sumunod ka sa akin, yayaman ka, laban ka sa akin, mamamatay ka. Ako ngayon ang pinakamalakas na high school student sa buong lungsod Silangan. Walang kwenta. Ano sinasabi mo? Ikaw lang nakapagpatumba sa high school namin sa Sangkaw. Hindi ka pa ang pinakamalakas sa lungsod Silangan. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo sa mataas na paaralan ng Lily. Sa oras na malalaman mo ang kahulugan ng may tao pa sa labas ng tao, may langit pa sa labas ng langit. Suntok. Suntok-suntok hanggang mamatay. Ang mataas na paaralan ng Lily, ganun lang? Manatili ka na lang sa likod ng ika-30 pwesto. Sa hamak na kakayahan mong ito, malayo pa ang nararating mo. Gusto kong maging malakas. Gusto kong maging malakas! Kung maaari ko lang siyang maging guro. Gusto kong magpalista. Aklatan. Sumasali ka sa grupo ng pag-aaral ni Marco Reyes? Putang ina, sino kayo? Kung ganito ang mangyayari, tiyak na hindi tayo makakabuo ng 4 na tao. Akala ko sila magiging excited sila sa pagdating ni Marco Reyes. Marco Reyes, lumabas ka rito. Kuya Leo, tingnan mo to. Marco Reyes. Maraming balita tungkol sa'yo ngayon ha. Siya ang pinuno ng second year. Ikaw, kakatalo mo lang kay Leo Garcia. Ayon sa patakaran, dapat mong hamunin siya ngayon. Sino yon? Parang siya yung pinuno ng second year, si Jason Go. Dati, nag-isa lang siyang nakipagsapalaran sa buong Moonview High School. Isa siya sa mga pinakamalakas na tauhan ni Diego Lim. Yung nasa tabi niya, si Arthur de la Cruz. Ang utak ni Diego Lim, mukhang gustong-gusto nilang pababain ka. Marco, may mali dito. Huwag kang padala sa panggigipit nila. Sige. Marco Reyes, akala ko ba ang yabang mo? Bakit ngayon duwag ka na? Lumabas ka na riyan. Kayong mga standby na talagang naghahanap kayo ng gulo ha? Marco Reyes, narinig ko yung grupo ng pag-aaral mo dahil hindi kumpleto ang miyembro, hindi pa naaaprubahan ang aplikasyon. Alam mo ba,
kung sino siya. Gabriel Mendoza ang pangalan niya. Sa totoo lang, sobrang sipag mag-aral. Gusto niyang sumali dyan sa kung ano-ano. Walang kwentang grupo ng pag-aaral. Ayon sa plano namin, siya ang magiging target ng pang-aapi sa susunod na semestre. Marco Reyes, kung hindi ka pa bababa para suntukin ako, pupunitin ko na ito. Pupunitin ko na. Mas mabuti pa nga, ihulog mo na yan. Ayaw ko. Kuya Leo, si Jason Go ang leader ng second year. Gusto nilang gahasain si Marco diretso na sila umaksyon. Bakit pa sila nanunukso sa baba? Tingnan mo doon. Ay putang ina. Ambush! Kailan pa naging ganon na pala kasama si Jason Go? Siguradong idea ni Arthur de la Cruz yan si Julian Castro ay natalo na kay Marco. Sobrang sikat na kasi niya. Kung ganito ang ginagawa ni Arthur de la Cruz, mukhang gusto nilang siguraduhing walang palya. Ah, ganon pala. Kung hindi, kawawa naman ang mukha ni Diego. Tama. Marco, bibigyan kita ng huling 2 minuto. Kung hindi ka pa bababa para makipagkita sa akin. Sugod. Siya ay siguradong patay. Kaya, gusto mo bang bumaba ako para bugbugin ka? May lakas ka ba ng loob para dyan? Masyado pang bata. Huwag Marco, may daya yan sigurado. Huwag kang dadaan sa hagdanan. Sino nagsabing dadaan ako sa hagdan? Hindi dadaan sa hagdan. Wala namang elevator sa building na to. Naku, tumalon na lang siya ng ganon. Ang lakas ng katawan niya lampas na sa limitasyon ng isang high school student. Baka naman Nanay. Xiaoche, uwi ka na galing school? Lutuan na kita ng pagkain. Nanay, huwag kang gagalaw, huwag kang babangon. Kasalanan ko itong sakit ko na ihirapan ka. Kaya hindi ka nakapasok sa isang maayos na paaralan. Sa mataas na paaralan ng Lili ka lang napunta. Sa lugar na yon, hindi kailangang magbayad. Walang kwenta ang nanay mo. Nanay, huwag kang magsabi ng ganyan. Anak, ano man ang mangyari, mag-aral kang mabuti. Huwag kang makikihalubilo sa mga taong hindi maganda ang ugali. Inay, magpahinga ka muna ng maayos. Uuwi muna ako sa eskwela para kunin ang assignment. Maaga kang umuwi, mag-ingat ka. Oh. Kuya Leo. Nasaan si Yara? Kuya Leo, nakipag-away si Yara kaninang umaga. Nabali ang tadyang niya. Mukhang hindi siya makakapunta ngayon.
Posible kaya na kaya niyang baguhin ang ugali ng mga tao rito? Sinabi ko nang huwag niyo akong hanapin. Mahirap ba talagang intindihin yon? Ginoong Diego. Diego. Diego, pasensya na. Hindi ko naalagaan ng maayos ang pamilya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kanina, tiningnan ko tong lalaking ito. Talagang hindi siya ordinaryong tao. Ginawa mo na ang lahat ng mga kakaya mo. Salamat, Diego. Pero ang mga patakaran pa rin. Na ang isang batang nasa unang taon sa lugar ko ay nagkagulo sa lugar ko. Dapat parusahan. Oo. Marco, ang saya naman at nagkita tayong muli. Sana nga kayong mga tambay na ito ay huwag na muling makita sa harap ko. Marco, ano ba? Alam mo ba kung kanino ka kumakausap? Oh, nitong mga nakaraang araw nakapagpasikat ka nga ng kaunti. Pero ang mga yon, mga simpleng away lang iyon ng mga nasa una o ikalawang taon. Diego, pero siya ay isang halimaw na nakalabas mula sa isang tunay na bakbakan ng mga gang, ang magiging susunod na pinuno ng pamilyang Lim. Matapang ka bang tawaging tambay? Gusto ko lang na ang mga gustong mag-aral ay magkaroon ng magandang kapaligiran para magbasa. Gawin ninyo ang gusto ninyo, huwag ninyo kaming pakialaman. Magkanya-kanya tayo. Hindi ba pwede? Marco Reyes, huwag mong kalimutan. Para maitatag ang isang bagong club, kailangan ng hindi bababa sa 4 na bagong miyembro. Kahit na hindi kita hadlangan, saan ka kukuha ng 4 na tao? Ang makapasok sa mataas na paaralan ng Lily, sino ang ayaw pumunta sa mga malalaking gang para uminom ng malakas at kumita ng malaki? Ang grupo ng pag-aaral mo, sino pa ang gustong sumali bukod sa iyo? Kuya Leo, nakipag-away si Yara Santos kaninang umaga. Nabali ang tadyang niya. Kasama ako. Simon Reyes, mga matatanda ang nag-uusap dito. Huwag kang makialam, menor de edad ka lang. Wala kang karapatang tumahol dito. Walang kwenta. Kung hindi ka aalis ngayon, Mamaya patay ka na. ang mabuting kaibigan mo ay hindi makakapag-abuloy para sa iyo. Paano kung isasama mo ako? Paano kung isama mo ako? Mga hunghang kayo. Kung hindi kayo nanloko, akala nyo ba natatakot ako sa inyo? Mula ngayon, ako si Gabriel Mendoza, opisyal ng sasali sa grupo ng pag-aaral. Kung may ayaw sa inyo, halika, suntukin mo ako. Kahit isama mo pa yung estudyante sa ikalawang taon na wala man lang sa top 30 ng lakas na yan, 3 lang kayo? Hindi pa rin sapat. Kasama ako. Kuya Leo, ikaw? Kasama ako. Hindi pa sapat ang ranking ni Gabriel Mendoza na nasa ika-30 pataas. Dagdagan mo ng pinuno ng first year na tulad ko. 4 na tao. Sapat na ba ang 4 para makabuo ng grupo ng pag-aaral? Leo, pinili ka ni Diego Lim na maging pinuno ng first year. Itatapon mo lang ba ang magandang kinabukasan mo? Gusto mo pang makipagsapalaran sa grupo ng pag-aaral ni Marco Reyes? Nababaliw ka na ba?
Kinabukasan? Anong kinabukasan? Pangarap ba ang maging gangster? Leo, huwag kang padalos-dalos. Sa kakayahan mo, pagkatapos ng pag-aaral, hindi mahirap para kay Diego Lim na ipasok ka sa pamilya nila. Sa oras na yon, pera, babae, anong wala. Huwag kang pumili ng landas na pagsisisihan mo. Landas ng pagsisisi? Ang daang pinili ko ay ang pagbabalik. Kuya Leo, ikaw, anong ginagawa mo? Daniel, wala kang magulang, kapatid mo lang ang meron ka. Gusto mong kumita agad para mailabas mo siya sa orphanage. Naiintindihan kita, pero kung magiging katulad ka ni Yara Santos na nabalian ng tadyang, o mas malala pa, mamatay, naisip mo ba ano na lang ang mangyayari sa kapatid mo? Tatay. At ikaw, Patrick Sai. Kung tama ang alaala ko, may girlfriend kang 3 taon nang niligawan. Nag-usap kayo na magpapakasal kayo pagka-graduate niya. Gusto mo bang mayakap niya ang earn mo habang ikinakasal sa'yo? Maganda ang sinabi mo. Tama ka dyan. Sa palagay ko, marami sa inyo sa paaralang ito kahit ayaw mag-aral ng mabuti, hindi naman para sumali sa gang, di ba? Narinig ko si Francis Tan para takpan si Diego Lim. Pumunta sa Juvenile Detention Center. Gusto nyo bang mapunta sa ganong kalagayan? Sa tingin ko sa mundong ito, kung may konsensya lang kayo, hindi nyo hahayaang ang kapwa nyo mabiktima ng karahasan at hindi kumilos, di ba? Pero alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Gusto mong sabihin, wala kayong magagawa. Hawak ni Diego Lim ang high school na ito. Ganito na lang ba kayo? Wala na ba kayong ibang magagawa? Pero gusto nyo ba talagang maging ganito? Ako, ayoko. Anong kinakatakot mo? Lakasan mo! Ayoko. Kuya Leo, Kuya Marco, sa tingin ko may punto kayo. Ngayon, kung hindi natin babagsakin si Diego Lim sa hinaharap, papatayin tayo ng parang asong kalye. Puta, sige, gagawin ko. Ako ayaw kong makipag-away. At ayaw ko rin sa hinaharap. Pero kung kailangan talagang mag-away tayo ngayon para lang mabago ang ugali sa paaralang to, gagawin ko. Gawin na natin. Nakakasawa na talaga ang mabuhay ng natatakot. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Gagawin ko rin. Puta, Diego Lim, sinuntok mo ako dati. Kung hindi ngayon, wala nang pagkakataon para makaganti. Nagre-rebelde kayo. Sumunod kayo kay Diego Lim, pera, magandang buhay. Kailan kayo nagkulang? Tapos ngayon, sumasama kayo sa isang bagong dating para gumawa ng grupo ng pag-aaral. Gusto nyo bang maghimagsik? Mabuti. Napakabuti. Mukhang ang bagong batch ng mga lower classmen ay may sariling ugali. Pero, handa na ba kayong harapin ako? Pumunta kayo sa ligtas na lugar. Oo. Sige. Suntukin siya. Ikaw, pwede mong bugbugin ang mga tao ko, pero hindi ako pwedeng gumanti sa mga tao mo. Marco, masyado kang mapangapi.
Diego, ayos ka lang ba? Umalis ka dyan. Ganyan lang ba ang kaya mo? Gusto mong makita ang tunay kong kakayahan? Marco, kung hindi matatapos yan, wala na tayo. Akala mo ba si Marco kalaban ni Diego? Kung hindi lang gustong personal na pasukuin ni Diego si Marco at hindi direktang kumilos, wala na kayo noon pa man. Putang ina, mga basura kayo. Si Marco Reyes ito ay nanalo na. Kuya Marco, Diego, Diego! Diego, talagang natalo. Ano to? Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Kayong lahat susuko ba kayo? Susuko na ako. Susuko na kami. Susuko na! Marco, Mag-aral na tayong mabuti. Halika, tingnan mo ang lens. Huwag kang humarang. Ngumiti ka, tingnan mo ang lens. Kumpleto na ba ang pera? Anong inaantay nyo? Hindi nyo ba nakita si Coach David? Tumayo. Magandang araw po, Guro. Mataas na paaralan ng Lily. Base yan ng mga sangay ng aming pamilya para sa pagkuha ng mga bagong miyembro. Binigyan ko kayo ng napakaraming tulong. Tapos nawala pa? Ano ba ang silbi nyo? Tay, Sabihin ninyo sa sarili ninyo, nararapat ba kayong parusahan? Tay. Sa totoo lang, may pag-asa pa ang sitwasyon. Basta ilabas lang natin ang tunay na lakas ng pamilya Kao. Tayo ay... Tang ina mong bobo ka! Kung ang pamilya Kao mismo ang kikilos, para saan pa ang tulad mong walang kwenta? Puta, eskwelahan niyon. Si Marco Reyes ay isang estudyante lang. Kung ipapasok mo ang mga tauhan ng pamilya Chow, ano ang isusulat ng media? Paano titingin sa atin ang nasa taas? Don Kao, may isang plano ako. Tiyak na gagawin kong kawawa si Marco Reyes at ibabalik ang sigla sa mataas na paaralan ng Lily. Ikaw! Nag-iisa lang siya pero ginulo niya kayong lahat. Ano pa bang magagawa mo? Don Kao, ang dahilan kung bakit kontrolado ng pamilya Kao ang mataas na paaralan ng Lily ay para makakuha ng bagong dugo at mapanatili ang kapangyarihan para magpakita ng magandang resulta sa inyo sa headquarters sa harap ng chairman ng grupo ng Reyes sa Myanmar, si Don Marco Reyes Sr. at magpakita ng husay.
Baka sakali maipagtagpo pa ang inyong anak na babae, si Binibining Kao, sa pamilya Reyes sa isang kasal para makakuha ng mas maraming suporta at mas lalong umangat ang pamilya Kao. Ikaw talaga. May laman ang ulo mo. Kaya pala ang anak kong itong walang silbi ang gumawa sa iyong tagapayo. Magpatuloy ka. Bagamat malakas talaga si Marco Reyes sa away, may isa siyang malaking kahinaan. Iyon ay ang sobrang pagnanais niyang makapagkolehiyo. Kapag may kahinaan, pwede nating gamitin yon. Basta, pwede nating gawin ito, tiyakin na si Marco Reyes ay walang mapapasukang kolehiyo. Espesyal na pagsusulit para direktang pasok sa kolehiyo. Inisyado ng pribadong kapital, ang Silangan Foundation ang nag-organisa. Layunin nitong maaga na makahanap ang mga estudyanteng karapat-dapat sa kolehiyo. Hoy! Alam ko, sa mga nakaraang taon ang ganitong pagkakataon para lang sa mga pangunahing high school. Bakit ngayon napunta sa atin? Totoo, ang mataas na paaralan ng Lily, kilala sa hindi magandang reputasyon. Sa mga nakaraang taon, ang mga magandang bagay, hindi talaga napunta sa atin. Siguro dahil sa paaralan, nagbago ang reputasyon nitong kamakailan, kaya nakatanggap ng tulong mula sa Silangan Foundation. Simon Reyes. Marco Reyes. Kayong dalawa ang pinuno ng grupo ng pag-aaral sa paaralan at ang assistant pinuno, ang mga marka ninyo ay nasa pinakamataas. Sa espesyal na pagsusulit, kayong dalawa ang sasali. Dapat kayong magbigay ng karangalan sa mataas na paaralan ng Lily. Huwag kayong magpahiya. Huli na. Huli na. Alas 9:45 lang, hindi pa alas 10. Paano tayo nahuli? Espesyal na pagsusulit, dapat pumasok ng 24 na oras bago ang pagsusulit. Ang mga nahuli, hindi papayagang pumasok. Isang araw bago. May ganitong patakaran? Oy, Director Simon Reyes, ikaw ang nagbabantay sa pagsusulit? Nagpapasalamat ako sa hirap ng trabaho mo. Pumasok na. Bakit siya papasukin? Nagbayad siya ng penalty sa pagkahuli. Siyempre papasukin siya. Pinapayo ko sa inyo, iwaksi ang mga maling pag-iisip. Kapag nasa aming foundation na, dapat sumunod sa mga patakaran ng aming foundation. Penalty sa pagkahuli, espesyal na pagsusulit ng foundation ninyo. May ganitong bagay? Ako, Hoy, Sapat na ba ito? binigay ko na sa iyo ang pera. Pwede na ba kaming pumasok? bayad sa pagkahuli, 1,000 piso bawat oras. Buong araw kayong nahuli, 50,000 para sa 2 tao. Ganito lang kaliit ang halaga? Gusto nyo lang pumasok sa pintuan ng aming review center? Nagdadalang tao kayo. 50,000. Hindi. Kuro, ito na lang ang natitirang pera namin. Pwede bang bigyan nyo kami ng konsiderasyon? Hindi. Ikaw? Ito ang relo para sa iyo. Pwede na ba kaming pumasok? Itong relo, bakit may dahon? Dahon. Ikaw ay. Ginto pala talaga ang relos na ito? Hindi. At sa itsura mo, parang ordinaryo lang. Itong relos? Hindi kaya ninakaw mo lang ito? Tabi. Marco, magkano ang relos? Hatian na lang natin. Babayaran kita pag may pera na ako. Wag na yan sa magkaibigan. Magsisimula na ang pagsusulit. Pumila na ang mga kandidato para pumasok. Ilagay ang mga cellphone dito. Sige, pasok na. Hindi. Cellphone.
Pagsusulit ba ito? Kung pagsusulit, isuko ang cellphone. Hindi ba't halatang pang-hold up na ito? Unang beses mo ba dito? Hindi mo alam ang mga patakaran? Sino ka? Galing ako sa mataas na paaralan ng Apokalipsis. Mukhang taga-mataas na paaralan ng Lili kayo, di ba? Nitong mga nakaraang taon, hindi naman kumonti ang tulungan natin sa away. Paglabas ng mga estudyante sa paaralan, kailangan pa ring magtulungan at magbantayan. Hindi nyo alam yan? Ang mataas na paaralan ng Lili ngayon ay hindi na nagsusuntukan. Pag-aaral ang inuuna. Ang mga sinasabi ninyong yan, talagang hindi namin alam. Hindi na nagsusuntukan? Narinig ko. Yung si Diego Lim, kamakailan lang ay natalo ng isang sobrang lakas na bagong salta. Chismis lang ba yan? Ito ay... Yung bagay na yan, hindi rin namin masyadong alam eh. Classmate, yung sinasabi mong pagsusulit na yan, pagsusulit lang yan. Ano pa bang patakaran? Sir, ito ang munting handog na inihanda ng mga magulang ko para sa mga opisyal ng ating foundation. Ay, ang galing mo naman, pare. Mukhang sa pamilya ng mga edukado ka nga galing ano. Sige, pasok ka na. Ikaw, kukuha ka ng test paper B. Ito, may test paper A at B pa pala ang pagsusulit na ito? Ang test paper B, yung may kasamang sagot na. Kasama na ang mga tanong at sagot. May ganito pala. Kanina pa sa pintuan, nakita ko yung galit na itsura ninyo. Alam ko na mga baguhan kayo. Hindi naman tayo sa bansang dragon. Sa kaharian ng silangan, ang mga pribadong kapital ang may kapangyarihan. Yung tinatawag na special entrance exam, binabayaran yan ng pera at posisyon. Halimbawa, yung pagpasok ninyo kanina, malaki-laki rin ang inabono ninyo, di ba? Sa sinasabi mo, kanina bayad para makapasok, mamaya sa exam babayad ulit. Yung late fee kanina para yon sa mga direktor, ngayong nakapasok na para naman sa mga boss sa loob. Yung 30,000 pababa, tawag doon ay Lungsod Silangan Development Fund. Mamaya, kung magpapasa kayo ng notes, deadma lang sila. Pag mas mataas pa, yung 30,000 hanggang 70,000, tawag doon ay Equipment Maintenance Fee. Sa level na yan, pwede nang magdala ng cellphone. May mas mataas pa. Yung si Henry Chua kanina, nasa 70,000 hanggang 15,000 yon. Tawag doon ay Expert Guidance Fee. Sa level na yan, siguradong pasado ka na. Ihahatid na sa'yo ang tanong at sagot. Kung hindi kami magbabayad, magpapasa kami ng cellphone ng maayos, pwede kaya kaming hindi papasukin? Papasukin naman kayo, pero mamaya sa charity donation portion, baka kayo ang pag-initan. Charity donation? Ano naman yon? Sir, ako po si Carlos Santos mula sa mataas na paaralan ng Apokalipsis. Maraming salamat po sa hirap sa exam na ito. Nagdala po ako ng munting pasalubong. Sana po'y tanggapin ninyo. Estudyante, hindi pa naman Pasko ng pagkain ng mooncake. Huwag kang magbigay ng mooncake basta-basta. Dalhin mo na lang pabalik. Sir, ang mooncake ko iba sa mga ordinaryong mooncake. Ang mooncake ko patani ang palaman. Estudyante, hindi pa talaga nakakain ng teacher ng mooncake na may patani. Sige, ayos. Ang mooncake mo sapat lang para sa maintenance ng equipment. Hindi makakuha ng magaling na tao. Alam ko, mahal iyon. Gagamit ako ng cellphone para mag-research. Kung ano ang makita ko, iyon na. Oo, mukhang masunurin kang estudyante. Sige, pasok na. Kayong dalawa, paano kayo papasok? Hindi, unang beses ba kayo dito? Ganito lang? Nagbayad kami sa labas kanina, wala na kami kahit piso. Papasok ba kami o hindi? Sabihin mo. Hindi biro ang pagsusulit ngayon. Sigurado ka? Ganun lang yan? Kaya namin pumasa ng mag-isa, wag nang mag-abala pa ang guro. Binata, mabuti ang may tiwala sa sarili. Mamaya, huwag kang umiyak. Ilagay mo ang cellphone doon. Mga estudyante, itigil muna ninyo ang pagsusulat. Kolektahin na ang papel.
Bago kayo pumila para magpasa, may ilang paalala pa ang foundation sa inyong lahat. Alam naman nating lahat na ang pagsusulit para sa college entrance na inihanda ng foundation para sa mga grade 10 ay napakahirap. Napakahirap din para sa mga namumuno. Kaya, naniniwala ang foundation na para sa magandang hangarin ng mga leader, nararapat na magsagawa tayo ng fundraising. Kung gayon, hindi kami magbabayad, magiging tapat kami at isusuko ang aming mga cellphone. Pwede ba niyang hindi kami papasukin? Pwede pa ring pumasok. Pero pagdating sa bahagi ng pagbibigay ng donasyon, baka kayo ang pagtuunan ng pansin. Para sa maunlad na pag-unlad ng Lungsod Silangan, hinihiling ko sa inyong lahat kusang loob na magbigay ng inyong mga donasyon. Ay. Estudyante, ikaw ay magte-take ng college entrance exam, ikaw ang magiging haligi ng lipunan sa hinaharap. Kung wala ka man lang 50,000 piso na donasyon, magdududa ako kung meron ka bang katangian para maging haligi ng lipunan. Sapat na ba ito? Mabuti, mabus. Pwede ka nang magpasa. Sige, umalis ka na. Halika, sunod! Marfo, wala na tayong pera. Ano ang gagawin natin? Magpasa lang tayo ng normal. Kung hindi niya tatanggapin, marami akong paraan para pag-initan sila. Estudyante, nasaan ang iyong donasyon? Director Simon, ako po. Wala na po akong pagmamahal. Walang pagmamahal? Estudyante, alam mo ba na ang espesyal na eksamen na ito ay dagdag na trabaho na wala sa saklaw ng tungkulin nila? Sa dagdag na pagod ng lahat, wala kang kahit kaunting pagmamahal? Director Simon, mahirap po ang pamilya ko. Yung bayad sa pagka-late ko kanina, pinag-ipunan ko yon ng 3 taon. Wala na po talaga akong pera. Anong pera? Anong pera? Sino ang nanghingi ng pera sa'yo? Pagmamahal ang hinihingi namin, anong karapatan mo na siraan ang Silangan Foundation? Opoy, paumanhin po. Ako po. Ako. Ikaw, diskwalipikado ka na sa eksamen. Direktor, nakikiusap po ako. Ang makapasa sa kolehiyo ang pangarap ko simula pa noon. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ang tulad mong walang puso at makasarili, kahit makapasa ka sa kolehiyo at matuto ng mga kasanayan, magiging pabigat ka lang sa lipunan, kaya kinakansela namin ang karapatan mong mag-exam. Responsibilidad namin yon sa lipunan. Umalis ka na lang ng kusa. Sir, talagang hindi ko alam na may bahagi pala ng pagbibigay ng donasyon. Kung alam ko lang, kahit manghiram pa ako, makakapag-ipon ako. Hindi, makakapag-ambag ako ng sapat na halaga para sa donasyon. Hindi pala alam. Ayos lang. Walang kasalanan ang di nakakaalam, hindi ka namin masisisi sa foundation. Pwede na ba akong magpasa ng papel? Magpasa ng papel? Kailangan pa ring mag-ambag para sa donasyon. Naiintindihan naman ng aming boss na mahigpit ang buhay mo ngayon, pero ayos lang. Halika, tingnan mo ito. Kontrata ng mapagsamantalang pautang. Kontrata ng mapagsamantalang pautang. Ito ang learning product na inilunsad ng leader ng foundation para sa inyo, para sa inyong pag-aaral. Kung wala kang pambayad, okay lang, pwede muna naming ipautang sa'yo. Direktor, ang mahal naman nito. Natatakot akong hindi ko mabayaran. Estudyante, kapag nakapasa ka na sa kolehiyo, at nabago mo na ang iyong kapalaran, sa panahong iyon, magiging elite ka na sa Lungsod Silangan, pati na sa buong kaharian ng Silangan. Pagdating ng panahong iyon, itong maliit na halaga lang, paano ka hindi makakabayad?
Tama, tulad ninyong mga first year high school, ang tanging paraan para magbago ang kapalaran ninyo ay makapasa sa kolehiyo. Huwag mong siraan ang kinabukasan mo dahil sa isang pagkakamali. Ano? Ayaw mong pirmahan? E di huwag kang magpasa ng papel. Ako, pipirmahan ko. Sandali. Huwag mong pirmahan ang kontratang ito. Tignan mo ng mabuti. Mapang-abuso ang loan nila, 100% ang taunang interest, pangungutangin kanila ng 50,000. Sa loob ng 1 taon, kailangan mo ng bayaran ng 100,000. Pagka-graduate mo sa kolehiyo at magsisimula kang magbayad, ang perang ito ay lalaki ng sobra-sobra. Sa panahong iyon, kailangan mong magtrabaho para sa kanila habang buhay. Ano? Classmate, hindi pa oras para ipasa ang papel mo. Pakiusap, manahimik ka. Kung hindi, mawawala ng saysay ang papel mo. Ako. Walang kwenta ang pagiging mapagbigay. Kung hindi ka nagsisikap, huwag mong isasama ang iba sa problema mo. Bianca, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ang aming mapagmahal na loan, bagamat may kaunting interest, iyon ay para maging motibasyon mong mag-aral at magtrabaho ng mabuti. Ito'y isang pampasigla sa inyo. May positibong epekto ito. Ito ay kabutihang loob ng foundation sa iyo. Huwag mong kalilimutang tumanaw ng utang na loob. Huwag mong pipirmahan. Hindi ako pipirma. Bata, tumahimik ka. Hindi mo ba naririnig? Ang kontratang ito ay panloloko. Sisira lang ito sa buhay ng tao. Sumpain ko kayo. Ikaw bata, mas mabuti pang ayusin mo ang sasabihin mo. Hindi mo ba alam? Ha? Ang foundation na ito ay pinamamahalaan ng Pamilya Lim ng Lungsod Silangan. Ang pautang na ito ay espesyal na inaprubahan ni Mayor Sofia Lim. Alam nating lahat na si Mayor Sofia Lim ay tunay na naglilingkod sa mga tao. Sinasabi mo bang si Mayor Sofia Lim ay gustong sirain ang buhay ng iba? Hindi ba't paninirang puri ito kay Mayor Sofia Lim at sa Lungsod Silangan? Ha? Itong si Mayor Sofia Lim, hindi kaya yung Lim na pamilya ni Diego Lim? Nawala na ang karapatan mong mag-exam. Lumabas ka! Kahit magpakabait ka pa, wala ring mangyayari. Ang direktor na ito, madalas kang magkansela ng karapatan sa pagsusulit ng iba, hindi maganda yon. Nagre-rebelde kayo. Nagre-rebelde na ang lahat ng estudyante. Ang lakas ng loob ninyong sumagot sa leader sa foundation, ipinapahayag ko kanselado na rin ang karapatan mo sa pagsusulit. Lumabas kayong dalawa rito? Kunin mo ang aming papel sa pagsusulit, walang mangyayaring masama. Kung hindi ko masisiguro ang kalalabasan para sa inyong dalawa. Hindi masisiguro ang kalalabasan para sa amin? Ha? Kami ay mga tao ng foundation. Ito ay lupain ng mga Lim. Hindi mo masisiguro ang kalalabasan namin? Ha? Ikaw. Kunin mo ng maayos ang papel sa pagsusulit, walang ganyanan. Ang lakas ng loob mong punitin ang papel ko, kahit na sino pa ang dumating ngayon, kahit na yang walang kwentang si Sofia Lim. Kailangan niyang magbigay ng paliwanag sa akin. Sino ang humihingi ng paliwanag sa akin? Sofia Lim. Wala na. Napahamak ako dahil sa'yo. Siya ang alkalde ng Lungsod Silangan. Siya si Marco Reyes. Nakita na naman tayo. Akala ko sino? Kayong dalawang talunan pala. Marco, inaamin kong magaling kang manuntok. Pero kahit gaano ka kagaling, kaya mo bang kalabanin si Alkalde Sofia? Siya ang hari sa Lungsod Silangan. Tay,
Siya yung sinasabi ko sa'yo. Si Marco Reyes yon. Tay, Si Diego Lim pala ang anak ng alkalde ng Lungsod Silangan. kaya pala noong nasa Lungsod Silangan High School si Diego, napakasikat niya. Walang nangahas mang inis sa kanya. Ngayon ko lang nalaman, yun pala, ang tatay niya ang alkalde. Kung ganon, ang foundation na ito sa pangalan ay isang charity organization. Pero sa totoo lang, kontrolado ito ng pamilya ninyong mga Lim. Sabi ko na nga ba, walang kwentang foundation ito. Mabait pala talaga. Panagkanyang bitag pala ito. Mukhang ang nangyari ngayon ay matagal ninyong pinlano. Mukhang ang bagay na ito ngayon. Plano ninyo ito matagal na. Marco Reyes, inaamin ko, talagang hindi ako kalaban mo. Pero may isa kang malaking kahinaan. Ikaw mismo may ganong lakas. Pero gusto mong gamitin pag-aaral, pagsusulit ang ganitong opisyal na paraan para patunayan ang sarili mo. Sa pamamagitan ng aming matapat na pagsisikap ng patas at makatarungan magpasok sa kolehiyo umangat sa buhay. Ano, may problema ba? Problema? Malaking problema. Talaga bang akala mo ang pag-aaral at pagsusulit ay iba sa pagiging gangster? Sa mundo, lakas at background ang basihan. Mula noon hanggang ngayon sa loob o labas ng sistema, pareho lang. Hayaan mong sabihin ko ng diretso ang ganitong pagsusulit. Ang aming pamilya Kaw ay naghihirap na, madali lang ibigay ang ilang slot. Ang may pera mag-aral pa, ang walang pera magtatrabaho lang para sa akin. Patas makatarungan. Sa harap ng kapangyarihan walang saysay. Tama na, ano pa ang pakikipag-usap sa kanya kung naglakas loob siyang galitin ang aming pamilya, Chao? Alam niyang darating ang araw na ito mula ngayon. Ikaw, Marco Reyes, ay hindi na magiging bahagi ng mundong ito. Anong gusto ninyong gawin? Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo kasing galing ni Marco Reyes. Akala mo ba nasa paaralan tayo at naglalaro lang ng bahay-bahayan? Ako ang pinuno ng Lungsod Silangan. Gagawan ko siya ng paraan. May 1,000 paraan ako. Bakit? Sofia Lim, ang taong ito, hindi lang nanakit ng mga tauhan ng aming Silangan Foundation, pinagbintangan pa niya ang aming foundation ng mga gawaing kalokohan at pagsasamantala sa mga estudyante. Ganito siya kabastos sa mga patakaran. Ayon sa batas ng aming Lungsod Silangan, ang mga estudyanteng tulad mo ay dapat na parusahan ng husto. Sino pa ang mga kasabwat niya? At yung maliit na yon, Sofia Lim, ako po ay isang kumukuha lang ng pagsusulit. Hindi ko po siya kilala noon. Ang bagay na ito, wala po akong kinalaman. Mukha kang mabuting estudyante. Naniniwala ako sa'yo. yung babaeng estudyante, bakit hindi ka pa magmadali na lumayo sa masamang elemento na ito? Ako, Naloloko ka ba? Kami ang nagligtas sa buhay mo kanina. Paumanhin. Ayos lang. Nakasuot ka ng puti, mas mabuti pang lumayo ka. Kung hindi, baka yung dugo nila ay tumalsik sa'yo at mahirap ng labhan. Marco Reyes, hindi ka na nga nagsusori ng maayos, nagmamalaki ka pa. Si Sofia Lim ang may gusto na parusahan ka. Dahil sa foundation, ikaw ang unang nanakit. Dadalhin ka namin, lahat yon ayon sa patakaran. Kung maglalaban ka, hindi maganda ang kahihinatnan. Marco, huwag kang magpakamatapang. Mag-sorry ka na lang. Alam mo ba yung kasama ni Sofia Lim, si Anton de la Cruz yan? Nasa ranggo ng lakas ng buong Lungsod Silangan. Nasa top 5 siya. Kapag gumalaw yan, may mamamatay talaga. Huwag kang mag-alala. Mga ilan lang sila. Hindi pa sila kalaban ko. Hanggang ngayon ang yabang mo pa rin. Akala mo ba nasa paaralan tayo at naglalaro lang? Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin at pangakuan mo na aalis ka sa mataas na paaralan ng Lili. Baka maawa pa ako at hayaang mabuhay ka. Pareho pa rin ang sinasabi ko. Kayong lahat, sabay-sabay na. Isang kamay ko lang, kakayanin kayong lahat. Isang kamay lang, kaya ko ito. Marco Reyes,
manood ka lang dyan. Tay, ang yabang ng batang to. Patrasin mo na si Tito Anton. Ipakita natin sa kanya na may mas magaling pa sa kanya. Sige na. Matanda ka na. Maghanap ka na ng maayos na trabaho. Magpakabuti ka. Huwag ka nang makisama sa mga tambay at magpakamatay. Isang kamay lang, tinalo niya si Anton de la Cruz. Ayos. Balita ko, sa mataas na paaralan ng Lily, nag-isa niyang tinalo ang 100. Isang kamay lang din. Dati, hindi ako naniniwala. Totoo pala ang chismis. May kasama ka pa ba dyan sa labas? Sabay-sabay na. Nagmamadali ako. Ang yabang. Pumasok kayong lahat. Sino ba tong nagmamalaki? Sino ba itong sobrang mayabang? Sofia Lim. Don Marco. Lalong lumalala ang ugali mo. Para lang maging pinuno ka ng lungsod Silangan, malaki ang inambag ng grupo ng Reyes. Dito sa foundation, mahigpit na lugar ng pagsusulit ito. Ano ba ang ginagawa ninyo? Wala na ba kayong respeto sa mga alituntunin ng grupo ng Reyes? Ako, Don Marco. Hindi naman ako sumuway sa alituntunin. Pero itong batang to, hindi talaga ako pinapansin. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Kayo ang magtuturo sa kanya ng leksyon? Don Marco, ang gago ng taong to. Hindi lang nanakit ng guro, hinamak pa ang aming pamilyang Lim at minamaliit pa ang grupo ng Reyes. Pero huwag kang mag-alala, siguradong tuturuan namin siya ng leksyon para sa'yo. Anak. Anak siya. Anak siya. Anak ka pala ni Don Marco Reyes Sr. Kung ganon, ikaw pala ang tagapagmana ng grupo ng Reyes. Kaya pala noon ay sinabi niya na hindi karapat dapat si Diego Lim na sakupin siya. Ang tagapagmana ng Reyes, hindi talaga siya ang tipo ng tao na pwede nating guluhin. Ang tagapagmana ng grupo ng Reyes, ikaw pala ang tagapagmana ng grupo ng Reyes. Pakiusap ng tatay mo. Pwede bang magaan lang ang paghawak? Sabi ko, Don Marco Reyes Sr. Ang pamilya Lim, isa lang itong pangalawang klase ng grupo. Napakaseryoso mo. Kahit ang anak mo, Marco, ay hindi makakapantay. Ang tatay ay natatakot na baka patayin mo silang lahat. Magkakagulo ulit ang lugar sa ibaba. Pagdating ng panahon, kailangan pa ng grupo natin para magpanatili ng kaayusan. Kamakailan lang. Ang mga gang sa bansa ng Asan ay patuloy na naghahamon sa atin. Wala tayong sapat na oras. Ako ay iba sa mga gang na ito, hindi pareho. Madaling magpatayan. Pero ang pamilya Lim ay talagang kinamumuhian ng lahat. Sofia Lim, alam mo ba ang kasalanan mo? Marco Reyes, ang prinsipe, patawarin mo ang pamilya Lim. Ginoong Reyes, hindi ko alam na ikaw pala si Ginoong Marco Reyes. Kung alam ko lang, kahit 10 tapang pa ang ibigay sa akin, hindi kita magagalaw. Patawarin mo na ako. Pakiusap. Ipagpaumanhin mo na ako. Patawarin mo na ako. Hindi ka pwedeng maging ang tagapagmana ng pamilyang Reyes. Imposibleng ikaw yon, peke yan. Ginoong Reyes, mabuti pong hinampas ninyo siya. Tama lang ang ginawa ninyo. Ang lahat ng ito ay dahil sa ang walang utang na loob kong anak. Hindi niya nakilala ang dakila mong katauhan at nagkagalit sa inyo. Ginoong Reyes, naitama ninyo na siya. Ngayon, pabayaan nyo na lang kaming aming pamilya. Pababayaan kita. Pababayaan kita. Sino naman ang magpapatawad sa mga estudyante?
Pinalalampas kita ngayon. Sino naman ang magpapalampas sa mga estudyante? Mga gawin ninyo'y marumi at mapagsamantala. Sinasamantala ang mga estudyante. Mga tao pa ba kayo? Ginoong Marco Reyes, sa simula pa lang, sa sindikato na ang buhay ko. Hindi ko gagawin ito. Ano pa bang mapapala ko? Kalokohan. Alam mo ba ang kahulugan ng kahit mga magnanakaw mayroon ding prinsipyo? Ang aming grupo ng Reyes, kahit may bahid ng karumihan, hindi kailanman nangahas na manghimasok sa kapakanan ng bayan at ng mga mamamayan. Sofia Lim, napakalaking kapal ng mukha mo para gawin ang ganitong bagay. Wala nang makakapagligtas sa'yo. Ang angkan ng Lim sa lungsod Silangan, nagtutulungan mula taas hanggang baba, kinokontrol ang sistema ng edukasyon. Ginawang instrumento para kumita ang daan patungo sa pag-unlad ng mga mahihirap na estudyante. Winawalang bahala ang katarungan. Ang puno ng angkan ng Lim, si Sofia Lim, parusang kamatayan. Ang iba pang miyembro ng angkan ng Lim, hatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang mga sindikatong puwersa sa mataas na paaralan ng Lili, si Diego Lim, si Arthur de la Cruz, kasama ang mahigit 30 pangunahing miyembro ng sindikato sa loob ng paaralan, ipadala sa reformatoryo para sa pagkukumpuni sa pamamagitan ng paggawa. Ang lungsod Silangan Board of Examiners, si Gili, si Director Simon Reyes, kasama ang mahigit 300 guro sa loob ng paaralan na nagsabwatan sa angkan ng Lim, parusahan ng mahigpit ayon sa batas ng kaharian ng Silangan. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, tayo naman mga senior na at gagraduate na. Kung hindi dahil kay Marco, yung mga bagong estudyanteng ito ay nagpupursige pa rin para sa ranking. Nagbago na talaga ang lahat. Marco. Bakit? Di ka ba masaya na nakita mo na ako pagkatapos ng mahigit 1 taon? Masama ba ang loob mo? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Matagal ka nang nakapasa sa college entrance exam. Nakapasok ka na agad. Nag-aaral ng mabuti ang iba. Ikaw naman, naglaro lang ng 1 taon. Paano ka naman magiging masaya? Tama. Kuya Marco, kalalabas lang ng resulta. Anong nangyari? Ako, medyo natatakot ako. Okay lang yan. Sa level mo ngayon, madali na lang sa'yo ang pumasa sa college entrance exam. Ay! Tara na. Tara na nga. Aray. Tara na. Alis na tayo. Anong ginagawa mo? Tabi. Ang kulit ng kamay mo. Wala pa si Kuya Marco. Sino ang nagutos sa inyo? Kuya Marco,